Ngayon no, mga boss chipamo sir, medyo, dito eto naman, eto, Ako eto, sino ang katabi niya? ayan, Ha? booking na. Sorry, sorry, sorry. No, minsan nadadala tayo, eh. Nadadala tayo ng ano, pag paumanin niyo po ano, eto na. Mukhang ang Amerika daw po mga kababayan ay kinontak na ang mga Duterte. Yan po ang banat ni Banat Bay. Mukhang ang Amerika daw po ay susuportahan ang mga Duterte. Mga boss ni Pamas, pakinggan ho natin mga kababayan. Ano? Game. May chika ako sa inyo, ha? Galing tayong Kadayawan, di ba? Sa Davao City. Umattend ako ng event. Sabi ni Sir Eddie, pwede ka na nga magpakabait ka na. PWD ka na, magpakabait ka na. Game. Hindi, dito muna tayo kay Banat Bay. Game. Nandun sa harap namin si Mayor Basti Duterte. Alam niyo ba kung sino ang katabi niya? Sino? Ha? Walang iba kung hindi yung political officer ng US Embassy. Ay, naku po. Matinding statement yun, ha? Sino daw? Ulit. Atras ko nga, atras ko. Galing tayong Kadayawan, di ba? Sa Davao City. Umattend ako ng event. Nandun sa harap namin si Mayor Basti Duterte. Alam niyo ba kung sino ang katabi niya? Ha? Walang iba kung hindi yung political officer ng US Embassy. Political officer ng US Embassy. Okay. Sino? Tingnan nga natin. Political officer ng US Embassy. Political officer US Embassy. Philippines. Lagay natin Philippines. Sino yan? The political section of the U.S. Embassy in the Philippines manage official U.S. government representation of political issue monitoring local political and promote democratic values and human rights. Sino yun? No? Wala ka naman ako nakita. O, tuloy natin. Sige. Suportahan ng Amerika, mga Duterte. Di ba pro-China sila? Alam ng US na tuta ni Trump. Alam ng US na tuta ni Trump, ni Xi Jinping. Ano? Ang tawag dito? Diyos ko, sandali. Sabi ni Sir Obi Osias, malapit na magawa yung AI translator ni Dapat may ganun na. Yun yung maimbento ho nila, mga kababayan. Ano? Ang maimbento nila, yung tipo bang kapag yung may mga sabit po yung may biyak po yung mga nguso, mga boss chipamo, sir. Alam nila na mahirap ang intindihin ng mga nakikinig, dapat idediretso nila yon. O ito yung naintindihan namin dito kay Boss Jack. O yun, para hindi naman po kawawa yung mga nanonood. Game, tuloy na natin to si meron daw, susuportahan daw sila ng US. Si Bato nga kinancel. Si Bato nga kinancel yung US visa ni Bato de la Rosa eh. Tapos susuportahan pa yung mga Duterte. Naku po, matinding statement yun, ha? Ikaw ang political officer, sabihin, pagdating sa politika, ikaw yung in charge dito sa US Embassy. Katabi mo si Mayor Baste. Kapag atras ko nga, matindi daw eh. No? Hindi ko maintindihan. Baka bobo lang ho talaga ako, mga kababayan. Ulitin ko ikaw yung in charge. Sige nga. Yung in charge dito sa US Embassy. In charge sa US Embassy. Ano naman kinalaman niya sa mga botante ng Pilipinas? Sandali lang. Ano naman kinalaman? Kung siya ang in charge doon sa US Embassy, sa mga botante. Sige nga, gusto ko maliwanagan lang ho. Ay, naku po, matinding statement yun, ha? Ikaw ang political officer, sabihin, pagdating sa politika, ikaw yung in charge dito sa US Embassy. Pagdating sa politika, ikaw yung in charge dito sa US Embassy. Anong kinalaman ng US Embassy sa politika ng Pilipinas? Sabi ni Eagle's Eye, Mark, wag ka nang magtaka, no? Diyan kay Bayad Bay. Dahil ang isa niya general fake news ng Duterte camp. Sige nga, hindi tuloy lang ho natin, pagbigyan natin. Katabi mo si Mayor Baste.
Oh, At ito ang chika ko sa inyo, balita ko, di umano, gusto daw talagang kausapin itong opisyal na ito, yung mga Duterte, particular na si VP Sara Duterte. At ngayon, ang nakausap pa lang niya ay si Mayor Baste. At para ano, may mas in charge pa ba sa US Embassy kaysa sa American Ambassador? Hindi na, hindi ko alam kung ako lang yung naguguluhan, nalilito. Siya yung in charge pagdating sa politika sa US Embassy. Ano ang kinalaman ano ang kinalaman ng US Embassy sa politika ng Pilipinas? Ano ang kinalalaman ng mga 'yan sa botante ng Pilipinas? Ako lang po ba yung nalilito? Ano, o baka pang DDS lang po talaga yung ikinukuwento nito mga kababayan. Dahil kapagka yung mga DDS ang nakikinig, oo, ay putang, ayos, ang malupit pala yung kausap nila. Gano'n 'no, mabilis mauto, 'di ba? Ay putik na nga, naku, susuportahan na. Mamaya ipo-post na bigla sa social media 'yan, tuloy, asan na, tuloy. pakita daw di umano ng suporta na. Ibig sabihin, finish na. Finish na yung 2028. Tapos na ang laban. Talaga Bakit? Finish na daw yung laban. Unless kung yung mga yung kausap ni Baste mandadaya, ano, at hahayaang makapandaya. Pero ang laban nasa mga botante. Okey ng ano. Sorry ho, kung ano-ano mga pinagsasasabi nito sa mga DDS ano. Grabe. Political na officer ng US Embassy. Susuportahan ang mga Duterte sa kampanya. Yung sinasabi nga ng mga INC na black voting, yun mga botante ho yun. Hindi masabi na finish na ang laban. Tapos etong sinasabi niya, US Embassy officer, political, ano naman, saan naman nakuha yung tapos na ang laban? nagpapakita na ng suporta ang iba't ibang bansa. Sandali, sandali, sino-sino kaya mga bansa yun? Pakinggan ho natin, baka meron tayong marinig na bansa na mapangalanan. Ito, Amerika na. Alam naman natin, di ba, tayong mga Pilipino, pala, Naku, Donald Trump. Sinusuportahan mo na pala. Yung mga nasa Amerika, nako, nakasuporta na pala kayo kay Duterte, oh. kayo palang mga Pilipino, masyado kayong utu-utu sa Amerika, di ba? Masyado kayong mataas ang tingin nyo sa mga yan. Pero sila mismo nagpapakita na ng suporta sa mga Duterte. At susuportahan nila sa 2028, di umano. Naku po, patay tayo dyan. Naku, nakakatakot. Hindi ba nila alam na ang Amerika hindi openly na nakikialam sa political ng host country nila? At saka po, di ba, yun nga si Bato de la Rosa, tinanggalan ng US Embassy po, tinanggalan ng USB sa mga kababayan dahil sangkot doon sa mga krimen. Sabi ni Ma'am Carmen Lee, North Korea, China ang tumutulong kay Sarah magnanakaw. Diyos ko, game. Alam mo, ngayon pa lang, nakikinita ako na nangangatog na yung mga bangag sa Malacanang. Oo, ngayon pa lang, nakikinita ako na. Kaya nga kung ano-ano ng propaganda pinalalabas nila, tulad nung gusto daw kausapin ni VP Sara Duterte si Marcos, isang malaking katarantaduhan yun. Wala tayong mapupulot dito, mga bossing. Tingin ko dapat magpaalam na lang tayo. Ay, Diyos ko po. Biglang may naimbento pa na ano daw, political officer sa US Embassy.